Dear Kuya Rex, tawagin mo na lang ako sa pangalang Gio. Ako ay 16 na taong gulang na sa ngayon. Nagtatrabaho bilang accountant dito sa Makati. City boy ako kung tawagin. Sanay ako sa aircon, sanay sa Grab, sanay sa komportableng buhay. Pero minsan, ang hinahanap pala natin ay wala sa matatayog na building, kundi nasa kanto lang, naghihintay ng pasahero. Nangyari ito noong umuwi ako sa probinsya namin sa Laguna para sa aming fiesta. Dahil fiesta, sarado ang mga pangunahing kalsada. Walang jeep, walang bus na makakapasok sa bayan. Ang tanging choice mo lang ay maglakad o di kaya'y mag-tricycle na lang sa mga shortcut na daan. Gabi na noon, mag-aalas 12 na. Medyo nakainom ako sa reunion namin ng mga pinsan ko kaya nagpasya akong umuwi sa ancestral house namin. Pumara ako ng tricycle sa may kanto. Manong, San Roque po. Magkano special? Tanong ko. Tumigil sa harap ko ang isang medyo luma pero maayos na tricycle. Ang driver nakasuot ng itim na sando at nakabaliktad na cap. Kahit madilim, aninag ko ang ganda ng katawan niya. Yung braso niya, ang putok ng labi, halatang banat sa trabaho. Hindi galing sa gym, morenong-moreno at pawisan. 100 lang sir. Malayo ikutin natin eh. Sagot niya. Pamilyar ang boses. Malalim, baritono. Sumakay ako sa loob. Masikip yung sidecar kasi matangkad ako. Kaya ang tuhod ko halos dumikit na sa binti ng driver na nakasakay sa motor. Habang umaandar kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Ang bango-bango niya kasi, kahit pawisan, amoy araw at fabric conditioner. Pinapanood ko kung paano bumukol ang muscle sa braso niya tuwing liliko siya o pipiga ng silinyador. Dumaan kami sa madilim na shortcut, mga talahiban at bukid. Biglang tumirik ang motor. Ay malas, bulong niya. Bumaba siya at chinek ang makina. Sir, pasensya na. Na-lose compression yata. Wait lang ha. Bumaba ako para magpahangin. Inilawan ko siya gamit ang phone ko habang nagkukutinting siya sa makina. Nang humarap siya para magpunas ng pawis sa noo, doon ko siya namukhaan. Teka, Dante? Gulat kong tanong. Natigilan siya. Tiningnan niya ako. Naningkit ang mga mata. Gio? Ikaw ba yan? Si Dante. Siya yung varsity player ng basketball nung high school pa lang kami. Ang crush ng bayan. Ang ultimate dream ng lahat. At pati na ako. Dati, hindi ko siya maabot. Langit siya, lupa ako, na nerd sa gilid. Pero ngayon, nasa harap ko na siya. Puno ng grasa ang kamay. Habang ako, naka-polo shirt at designer watch. Oo, ako nga. Grabe, ikaw pala yan. Long time no see. Sabi ko, medyo awkward. Pero kinikilig ako deep inside. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakatunaw pa rin hanggang ngayon. Oo nga eh. Sensya na. Madungis ako. Ito lang hanap buhay ko eh. Sayang scholarship ko dati. Na-injure kasi tuhod ko kaya di tuloy ako nag-college varsity. Nag-asawa ng maaga. Pero naghiwalay din agad.
Kaya eto, kayod para sa anak. Naramdaman ko ang lungkot sa kwento niya. Pero mas naramdaman ko ang admiration, ang sipag niya. Okay lang yan. Ang mahalaga, lumalaban ka. Sabi ko. Tulungan na kita dyan. Ay wag na. Madumi dito. Okay lang ako. Baka madumihan ka pa. Okay na to, sabi niya. Pagkatapos ng ilang minuto, umandar na ulit ang motor. Imbes na sumakay ako sa loob ng sidecar, umangkas ako sa likod niya sa may backside. Dito na ako pre. Masikip sa loob eh. Palusot ko. O sige na nga. Kapit ka lang, sabi niya. Doon nagsimula ang apoy, Kuya Rex. Pag-angkas ko, ramdam na ramdam ko ang init ng likod niya. Bawat preno niya, napapadikit ang dibdib ko sa likod niya. Bawat lubak, napapayakap ako sa bewang niya. Yung matigas niyang abs, ramdam ko kahit sa likod ng sando niya. Nang makarating kami sa tapat ng bahay namin, wala ng tao. Tulog na sina mama. Salamat Dante, sabi ko sabay abot ng 500. Keep the change. Tulong ko na sa inaanak ko. Tinanggihan niya nung una, pero pinilit ko. Salamat Gio, laking bagay ito, sabi niya, pero hindi siya umalis. Nakatitig lang siya sa akin. Yung titig na parang may gustong sabihin. Gusto mo bang uminom muna ng tubig o magbanlaw? Ang dumi ng kamay mo oh. Alok ko. Alam kong delikado, pero gusto ko pa siyang makasama. Pumayag naman siya. Pumasok kami sa gate. Sa garden hose lang siya naghugas ng kamay at ang kanyang mukha. Pinanood ko siya habang binabasan niya ang mukha niya. Tumutulo ang tubig sa leeg niya. Pababa sa sando niyang basang-basa na ng pawis. Inabutan ko siya ng towel. Nang mag-abot ang kamay namin, hindi siya bumitaw. Alam mo Gio, bulong niya. Noong high school, alam kong crush mo ko eh. Nanlaki ang mata ko. Ha? Paano nangyari yon? Nahuhuli kitang nakatingin sa akin tuwing practice. At aaminin ko, gusto rin kita noon. Natotorpe lang ako kasi sikat ako. Tapos ikaw, honor student ka. Parang tumigil ang mundo ko. Ang tricycle driver na nasa harap ko, yung dating heartthrob, gusto rin pala ako. Lumapit siya. Ang amoy na amoy ko ang pagkalalaki niya. Ang pinaghalong pawis, grasa, at ang natural na mask. Hinawakan niya ang bewang ko. Pwede bang humingi ng isa pang tip? Tanong niya. Sabay tingin sa labi ko. Hindi ako nakasagot. Hinalikan ko siya. Ang pangit pakinggan. Pero lasang alak ako at lasang kalye siya. Pero yun yung perfect combination ng gabing iyon. Doon, sa madilim na garden ng bahay namin, sa tabi na nakaparada niyang tricycle, may nangyari sa amin. Mainit, mabilis, at mapusok. Noong una, dahan-dahan siyang humaplos sa akin. Mula sa aking tenga, pababa, hanggang sa aking bukana. Hinayaan ko na lang siya. Ninamnam ko na lang ang bawat sandali. Ang galing-galing niya pala. Sobra. Nag-enjoy ako.
Mga halos 20 minuto kami doon. Pinipigilan na lang namin ang ingay mula sa amin. Baka kasi may makapansin. Pagkatapos nun, naghugas kami pareho. Hindi ko akalain na yung dating tinitingala ko lang sa basketball court. Ngayon, hawak-hawak ko na. Pati ang kanyang pagkatao. At ang higpit-higpit ng yakap niya sa akin. Iba ang rough hands ng isang tricycle driver, Kuya Rex. Magaspang, pero ramdam mo yung care. Pagkatapos ng lahat, niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Bukas, sunduin kita. Hatid kita sa terminal. Sabi niya. Sige, ikaw lang service ko dapat ha. Sagot ko. Tumango lang siya. Sabay ngumiti sa akin. Pagkatapos nun, kinuha niya yung cellphone ko. Tapos sinearch ang pangalan niya sa Facebook. I-add mo ulit ako ha. Ito bago kong account. Blinak ko na kasi yung luma kong account. Simula nang nagkaiwalay kami ng jowa ko. Pagkatapos nun, inabot niya sa akin. Tapos nag-message ako sa kanya. Hi. Thank you sa panandaliang aliw. Thank you kasi pinagbigyan mo ako. Tinatype ko ang message habang pinapanood ko siyang umaalis sa kayang tricycle niya. Pero naiwan niya sa akin ang ngiti. Akala ko, simpleng special trip lang yun. Yun pala, biyahe papunta sa isang simula. Ngayon, tuwing umuwi ako sa probinsya, may personal tricycle driver na ako. Driver na rin ng puso ko. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking nakakaibang karanasan sa buhay at sa pag-ibig. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang. Gio. Mga ka-listener, nabitin ka ba sa kwento natin ngayon? Good news, kasi pwede mo nang mabalikan ang ating mga naunang kwento na naka-flash sa iyong mga screen. Pakiclick lang ang mga ito at mapapanood mong muli ang iba pa nating mga maiinit na kwento dito lamang sa ating Pinoy Secret Diaries.